Magandang araw sa iyo, Sir Eric, at sa mga tagapakinig ng inyong YouTube channel. Ako po si Julieta, at ang kwento ko pong ibabahagi sa inyo ay hindi ko sariling karanasan. Bagkus ay karanasan ng aking dalawang kaibigang mag-asawang sina Henry at Clarissa noong magtungo sila sa probinsya ng kanilang ina para magbakasyon. Hindi ko na lamang po babanggitin ang eksaktong pangalan ng kanilang baryo bilang pagrespeto sa mga residente sa lugar na yon. Taong 1983 nang maganap ang mga pangyayari. Sa mga panahong yun ay may 1 taon na rin kasal sina Henry at Clarissa. Hindi pa ganoon kaunlad ang mga ilang probinsya sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Medyo may katagalan na din na hindi nakikita at nakakasama ni Henry ang kanyang inang si Aling Melba simula nang makapag-asawa ito. Wala nang ama si Henry. Matagal nang namayapa ang kanyang ama, dulot ng matinding karamdaman. Kaya naman makapag-asawa siya ay talagang ibinuhos niya ang lahat ng panahon sa kanyang asawa. Lumayo kasi si Henry at namuhay ng tahimik kasama si Clarissa bilang kanyang may bahay. Nakonsensya siya at namiss ang kanyang pamilya, kaya naman gusto niyang makabawi. Wala pang anak si Henry at Clarissa. Hindi pa ganoon kabigat ang kanilang responsibilidad at pwede pa silang makapaggala at makapagliwaliw. Kaya naisipan nilang magbakasyon sa Iloilo upang makasamang muli si Aling Melba, pati ang dalawa nitong anak na babae. Subalit ang masayang pagbabakasyon nila ay napuno ng hiwaga at katatakutan na kamuntik ng maging mitsa ng kanilang mga buhay. Nang makarating sila sa mismong baryo ni Aling Melba, ay napuno ng kasiyahan ng kanilang mga puso. Nang salubungin sila ng mga kapatid ni Henry na sina Primitiva at Susana. Tuwang-tuwa pa si Henry at nakita niya ang ilang mga kababatang nagsisipag-inuman malapit sa bahay ng kanyang ina. Bagamat payak ang buhay ng mga tao ay nakikitaan pa rin sila ng pagsisikap at pagsisipag sa mga gawain. Abala ang ibang mga kapitbahay ni Aling Melba sa pag-aasikaso sa kanilang mga bisitang bakasyonista. Pagluluto ng masasarap na pagkain at pakikipagtsismisan sa mga kasamahan. Medyo malapit na rin kasi ang pagdiriwang ng kapistahan doon mismo sa baryo, kaya naman ang lahat ay naghahanda. Pagkapasok ni na Henry at Clarissa sa antigong bahay ay namangha sila sa linis at kintab ng mga kasangkapang sa loob. Halatang araw-araw pinupunasan at pinapakintab ang sahig. Talagang alagang-alaga. Lumapit sila kay Aling Melba na noon ay katatapos lamang magtahi ng kamiseta. Pagkakita niya sa dalawa ay kaagad siyang tumayo sa tumba-tumba. "Inay, mano po?" Halos panabay na wika ng mag-asawa. Natuwa si Aling Melba habang tinitignan ng mag-asawa. "Aba, talaga namang napakagagalang niyo pa rin hanggang ngayon. Salamat naman at binisita ninyo akong dalawa. Matagal din tayong hindi nagkamustahan at wala na rin akong nasasagap na balita tungkol sa inyo. Teka, kumain na ba kayo?" Umiling-iling ang mag-asawa, kung kaya't inutusan ni Aling Melba sina Primitiva at Susana na maghanda ng makakain. Naglakad-lakad muna ang mag-asawa kasama ang ina sa bawat pasilyo ng bahay at nakita nilang talagang kahit luma ang mga gamit ay hindi naman napapabayaan. Itinuro din ni Aling Melba ang magiging silid ng mag-asawa. Nasabik si Henry na makakwentuhan ng kanyang ina simula nang bumukod sila ng kanyang asawa. Wala na rin halos nababalitaan si Henry ukol dito dahil madalang naman magtelegrama ang kanyang mga kapatid. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na sila ni na Primitiva at Susana dahil nakahanda na ang mga pagkain sa hapagkainan. Biglang natakam ang mag-asawa sa mga inihandang pagkain tulad ng tinola at litsong paksiw. "Inay, mukhang marami po yata kayong pinalutong pagkain. May okasyon po ba?" Saad ni Clarissa.
Wala naman anak. Tamang-tama lamang yan para sa pagdating ninyong dalawa. Alam ko namang gutom na gutom kayo sa biyahe. Tugon ni Aling Melba. Nagpasalamat ang mag-asawa sa ipinakitang malasakit ng kanilang ina. Sadyang likas itong maalalahanin kahit pa noong magkasintahan pa lang silang dalawa. Walang masamang tinapay kay Aling Melba. At mapagbigay din siya kaya marami ang nagmamahal sa kanya. Lumipas ang ilang sandali ay dumulog sa hapagkainan ng mag-asawa. Habang sumasandok ng kanin ay nagbukas ng paksang pag-uusapan si Aling Melba. Masaya akong nakabisita kayong dalawa. May magaganap nga palang pagdiriwang dito. 2 araw buhat ngayon ay inaanyayahan ko kayong dumalo dito sa ating baryo. Tiyak na mag-e-enjoy kayo at may malaking programang ihahanda ang mga residente. Nagsalita naman si Henry. Teka inay, malayo pa yata ang petsa ng pagdiriwang ng kapistahan sa lugar na to. Bakit napakaaga naman yatang maghanda ng mga tao? Tumugon si Aling Melba. Nako anak, bukod pa ang kapistahan dito, ibang pagdiriwang ang ipinagdaraos dito. Ipapaliwanag ko na lamang siguro sa inyo sa mga susunod na araw. O sige, magpakabusog kayo at kung medyo napapagod na kayo ay pwede na rin naman kayong magpahinga sa inyong silid pagkatapos ninyong kumain. Nagpasalamat ang mag-asawa sa hatid na kabaitan at pagiging magiliw ni Aling Melba. Kinahapunan lumabas ng bahay sina Henry at Clarissa para makapagpahangin at saglit na makalanghap ng sariwang hangin, pati na rin makapagkwentuhan at makipagkilala sa ibang mga kapitbahay. Napansin nila na may pinag-aagawang baboy ang 4 na kalalakihan. Nakasalubong nila si Cardo na residente din sa baryong yon. Mukhang nakakuha na kayo ng kakataying baboy. Bati ni Henry. Masayang nagsalita si Cardo. Oo nga pare, siguradong maraming mga bisita at mga residente ang mabubusog sa malaking baboy na yan. Masarap litsunin. Napangiti na lamang si Henry. Hindi na nagsalita pa ang mag-asawa at dire-diretso silang naglakad at lumagpas sa mga kabahayan. Walang ano-ano ay nakasalubong nila ang isang matanda na mukhang pamilyar sa paningin ni Henry. Sinipat niyang mabuti at kinilatis ang kabuuan nito. Walang ano-ano ay napuno siya ng kagalakan nang makitang muli ang kanyang kakilala. Mang Ador, kayo na po ba yan? Pasensya na po kayo at hindi ko po kayo kaagad nakilala. Matagal na panahon na din po akong hindi dito nakauwi sa ating baryo. Sumang-ayon ng matanda at ganoon na lamang ang pangangamusta sa kanya ni Henry. Dating katiwala ng kilalang mayamang pamilya si Mang Ador at mabait siya kay Henry noong bata pa lamang ito. Palagi niyang binibigyan ng bunga ng puno ng atis si Henry sa tuwing napapadaan siya sa bahay ni Aling Melba. Itinuring na din niya itong parang tunay na anak, kaya naman ganoon na lamang ang kagalakan niya nang makitang muli si Henry. Malaki na ang ikinatanda nito. Naglaho na ang kakisigan ng pangangatawan, pero madali pa rin siyang makilala dahil sa bilugan niyang mga mata. Mang Ador, mukhang masiyahin at magigiliw sa mga bisita ang mga tao dito. Napakaswerte pa pala kaming mag-asawa dahil makakadalo kami sa pagdiriwang at tiyak na magiging kaabang-abang ang pagsapit ng gabing yon dahil marami palang mga programang naghihintay sa amin. Nawala ang matatamis na ngiti sa mukha ni Mang Ador. Napalitan yon ng kakaibang kaseryosohan at pangamba. Tumahimik si Mang Ador na ikinabahala ni Henry. May nasabi po ba akong masama? Tanong niya sa matanda. Umiling-iling si Mang Ador at parang nalungkot pa siya sa sinabi ni Henry. Pinagmasdan niyang mabuti ang mag-asawa bago nagsalita. Wala kayong ideya kung anong peligro ang naghihintay sa inyo dito. Ang mabuti pa ay umalis na kayo habang maaga pa at bago pa mahuli ang lahat.
Napakunot ang noo ni Henry. Wala siyang ideya ukol sa mga sinasabi ni Mang Ador at medyo kinikilabutan din siya sa mga sinasabi nito. Hindi na siya nakapagpigil kaya tinanong niya ito. Mang Ador, ano pong ibig ninyong sabihin? Subalit hindi na sumagot si Mang Ador. Iniwan na sila nitong mag-asawa na puno ng pagtataka. Nagpatuloy sa paglalakad ang mag-asawa hanggang sa mapadaan sila sa isang karinderya at nagulat pa sila nang pagtinginan sila ng mga taong kumakain sa loob. Pailalim at matatalim sila kung makatingin. Hindi nila inaalis ang kanilang mga tingin habang umangasab ng pagkain. Kinilabutan si Clarissa at kumapit siya sa mga bisig ng kanyang asawa. Hindi na niya matagalan ang mga tingin ng mga taong kumakain sa karinderya, kaya niyaya na niya si Henry na makabalik sa bahay. Pagkabalik nila sa bahay ay may napansin si Henry na kausap ni Primitiva na isang lalaki at nagmamadali itong makalabas sa bahay. Hindi na yun pinansin ng mag-asawa at dumiretso na sila sa kanilang silid para makapagpahinga. Nagising sila noong dumako ang gabi. Kumatok sa pinto si Susana at niyaya na silang kumain ng hapunan. Pagkalabas nila sa silid ay nagtungo sila sa hapagkainan at naghain ng panibagong ulam. Sumulyap-sulyap si Clarissa sa paligid at bawat sulok, subalit wala man lang siyang nakitang imahe ng mga puon o ribulto ng mga santo. Dati-rati naman ay mayroong mga puon na nakalagay sa sala, pati sa altar. Pero noon ay kahit krus ay walang makikita sa loob ng bahay. Nay? Bakit po wala kayong mga ribulto o puon dito sa bahay? Hindi na po ba kayo Katoliko? Tumingin si Aling Melba kay Clarissa at nagwika. Hindi ako sumasamba sa Diyos ninyo. Tanging si Panginoong Gugurang lamang ang aking sinasamba at wala nang iba. Naguluhan si Henry. Nay, sino po si Gugurang? At kailan pa kayo tumalikod sa Katoliko? Hindi sumagot si Aling Melba at iniba niya ang paksang pinag-uusapan. At sa puntong yun ay medyo nagtaka ang mag-asawa. Pakiramdam nila ay may mali sa mga kinikilos at sinasabi ni Aling Melba. Pero sa kabila nun ay hindi pa rin sila nagpahalata at nagpakita pa rin sila ng pagiging magalang sa kanilang ina. Sumapit ang gabi at naalimpungatan si Henry. Nakarinig siya ng mga pagkalabog sa kabilang silid na para bang may malaking bultong bumabagsak sa sahig. Maingat siyang bumangon upang hindi makalikha ng anumang ingay at maistorbo niya sa pagtulog si Clarissa. Nagyapak siya upang hindi umingay ang sahig. Marahan siyang lumakad at binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang kadiliman at nakakabinging katahimikan. Kaya kinuha niya ang gasera sa lamesa ng silid bilang tanglaw at lumakad siya palabas ng pinto. Napansin niya ang isang nakabukas na pinto. Bahagya lamang ang pagkakabukas nun at parabang nakalimutang saraduhan ng tao sa loob. Nagtangka siyang sumilip sa likod at nanlaki ang mga mata niya nang makitang napakaraming tao sa silid. Ang mga kababaihan ay nakasuot ng mga blusang itim, samantalang ang mga kalalakihan ay hubad at nakasuot ng pang-ibabang pantalon. May pinagpapasa-pasahan silang kalis at mismong gitna ay may nakaupo sa trono. May maskara ito ng isang mabangis na hayop na hindi mawari ni Henry kung anong klaseng hayop. Lumuhod sa harapan niya ang ilang mga kababaihan, samantalang ang iba naman ay umuusal ng dasal habang may nilalantakang karne na nasa loob ng mangkok. Biglang umakyat ang kilabot sa kalooban ni Henry. Dumagundong ang malalakas na tibok sa kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang takot na sumakop sa buong katawan niya. Parang nanlaki ang ulo niya at halos manginig at manlamig ang kanyang mga kamay. Tila nakakita siya ng karumal-dumal na krimen na lalong nakakapagdulot sa kanya ng matinding sindak at pangamba. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid
at inabot niya na mahimbing pa ring natutulog ang asawa niya. Kaya naman humiga na rin siya at pilit na ipinikit ang mga mata. Hindi pa rin siya nakatulog. Pilit na bumabalik sa isip niya ang mga nasaksihan sa nakabukas na silid. Halos mag-uumaga na siya nakatulog at nahihilo siyang bumangon sa kama. Kinabukasan, tinanghali na sila ng gising dahil mukhang napasarap ang kanilang tulog. Magkasabay na nagtanghalian ng mag-asawa. Wala ang presensya ni na Aling Melba, Primitiba at Susana. May kinuhang suka si Henry sa may gawing kusina na gagawing sawsawan sa almusal nilang tuyo. Bigla siyang natigilan nang makarinig siya ng mga pag-ungol at mahihinang boses na humihingi ng tulong. Kinabahan siya pero naglakas loob pa rin siyang lumabas sa pinto patungo sa kabilang daan sa likod ng bahay. Nakita niya na may malaking hawlang kulungan na may nakalagay na isang lalaki na nakagapos ang mga kamay at humihingi ng tulong. Gulong-gulo ang mga buhok nito at tila wala siya sa tamang pag-iisip. Pagkakita sa kanya ni Henry ay lalo siyang nagwala at nagpakilala bilang isang dayo sa barangay na yon. "Pare, umalis na kayo sa lugar na ito. Pinamumugaran ito ng mga aswang at lahat ng taong nagagawi dito ay pinapatay at kinakain ng pamilyang dumakip sa akin," sabi ng lalaki. "Pare, sandali lang at magdahan-dahan ka ng pananalita mo. Pamilya ko ang nakatira dito at hindi sila masasamang tao para pagbintangan mo ng ganyan," tugon naman ni Henry. Muling nagsalita ang lalaki. "Pare, buksan mo ang mga mata mo at magsiyasat ka sa buong paligid. Hindi sila mga tao, pati ang iba pang mga kapitbahay ninyo. Mga aswang sila at nag-aalay sila ng mga karne ng tao sa kanilang Panginoon." Nagulat si Henry sa kanyang mga narinig. Hindi niya malaman kung anong isasagot sa lalaki hanggang sa may humampas sa hawla nito. Nakita niya si Susana na hinahampas ng kakaibang halaman ng hawla. "Kuya, huwag kang lumapit sa lalaking yan. Mapanganib siya dahil sinasapian siya ng masamang espiritu. Huwag kang makinig sa mga sinasabi niya dahil gusto ka lamang niyang linlangin." Patuloy lamang sa paghampas si Susana habang nagsasalita ang lalaki. "Kayo ang masasama. Pinapatay ninyo ang mga napapadpad na mga tao dito at kinakain ninyo. Kayo ang kampon ni Satanas," sigaw ng lalaki. Nagmamadaling tumakbo papasok ng bahay si Henry. Noong makapasok siya sa loob, ay napansin niya na hapon na pala. Dumiretso siya sa silid at inabutan niya si Clarissa na katatapos lamang maligo at makapagpalit ng damit. Ngumiti ito sa kanya subalit takot na takot siya at parang hindi na niya makayanan ng nararamdaman buhat sa mga nangyari. "Mahal, anong may problema ba?" tanong ni Clarissa. Kinuha ni Henry ang 2 bag na walang laman at pagkatapos ay binuksan ng cabinet. Sumambulat ang mga nakahangir na damit at isa-isa niyang inilabas at itiniklop, saka inilagay sa loob ng bag. "Kailangan na nating makaalis sa lugar na to," natatarantang tugon ni Henry habang pilit na isinisiksik ang maraming damit sa loob ng bag. Nagtaka si Clarissa sa biglaang desisyon ng kanyang asawa. "Bakit biglaan naman yata? Ano bang nangyari? Anong nakita mo sa likod ng bahay?" Tumigil sa pag-iimpake ng gamit si Henry. Inisip niyang mabuti kung anong dapat sabihin bago hinarap si Clarissa. "May nakita akong bihag na tao na nakakulong sa hawla sa likod bahay. Nabanggit niya sa akin na hindi tao ang mga nakatira dito, pati na rin ang mga kapitbahay natin. Hindi ko alam kung anong nangyari kay Nanay Melba at sa mga kapatid ko. Pero pakiramdam ko ay tumutugma ang mga sinasabi ng lalaki sa mga nakita ko kagabi sa kabilang silid. Sa tingin ko ay kumakain sila ng mga tao at kailangan na nating makaalis dito." Kunot na kunot ang noo at naguguluhan si Clarissa.
pero kinakabahan na siya sa mga sinasabi ni Henry. Pakiramdam niya ay nagkakatotoo na lahat ng mga hinala niya kay Aling Melba. Diyos ko mahal, hindi kaya mga aswang ang mga taong nakatira dito? Naalala mo ang mga taong kumakain sa karinderya? Mababalasik ang mga tingin nila sa atin. Para silang mga halimaw na hayok sa laman. At saka nagtataka ako kung bakit parating karne ang inihahaing pagkain sa atin ng pamilya mo. Matagal na tinitigan ni Henry si Clarissa at pinag-isipang mabuti lahat ng mga bagay. Inalala niya ang nakaraan at pagkatapos ay pinagnilayan lahat ng mga kaganapang nangyari sa kanila. Simulat sa pool na nakarating siya sa Iloilo. Tumugon si Henry. Hindi ko alam. Naguguluhan din ako mahal. Pero kung hindi tayo kikilos ay siguradong tayo ang papatayin nila. Nagtulong at nagmamadali silang nag-impake ng mga gamit bago sila maingat na lumabas ng bahay. Luminga-linga sila sa paligid at napansin nilang walang tao, kaya mabilis silang nagtungo sa may sala, subalit laking gulat nila na inabutan nila si Susana na nagsasaayos ng mga gamit sa lamesa. At napansin sila nitong may mga dalang bagahe. Teka, aalis ba kayo? Sumagot si Clarissa. Oo. Alam mo may biglaang nangyari sa amin at kailangan na kaming makabalik ni Henry at hinahanap na kami ng pamilya ko. Nasaan ba si Nanay Melba pati si Primitiva? Para formal kaming makapagpaalam sa kanila. Sumagot si Susana habang naglalakad patungo sa may kusina. Abala sina Primitiva at Nanay Melba para sa pagdiriwan ngayong gabi. Hanggang hating gabi, kaya hindi ninyo sila makakausap. Isa pa, ipagpabukas na lamang ninyo ang pag-alis dahil hindi ninyo mapapanood ang mga pagdiriwang dito. Siguradong magtatampo sa inyo si Nanay Melba kapag bigla na lamang kayong aalis. Hinawakan ni Clarissa si Henry sa mga kamay at sinenyasan na umisip ng ibang paraan para makatakas sila. Nilingon ni Henry si Susana. Pasensya ka na bunso. Biglaan at importante talaga ang pagbalik namin sa probinsya. Subalit hindi tinanggap ni Susana ang mga sinabi ng kanyang kapatid. Alam mo kuya, magagalit sa iyo si Nanay Melba. Miss na miss niya kayo ni Ate Clarissa at matagal niya kayong hindi nakita, pagkatapos ay bigla na lamang kayong magdedesisyon na umalis. Pinaghandaan niya ang pagdiriwang ngayong gabi para sa inyo. Kaya kung maaari ay ipagpaliban niyo na ang pag-alis. Sa puntong yun ay hindi na nakapagsalita si Henry. Alam niyang kahit anong sabihin niya ay hindi tatanggapin ni Susana. Bumuntong hininga si Henry at narinig na naman niya ang tinig ni Susana. Mabuti pa ay maupo na muna kayo sa hapagkainan at maghahain ako ng niluluto kong adobong manok. Narinig ni Henry na nagluluto si Susana, kung kaya't nagtungo siya sa kusina. Bumulaga si Susana at iniabot ang dalang ulam pati kanin. Dinala ni Henry sa hapagkainan ng ulam sa lamesa at pumunta din si Clarissa sa kusina at kumuha ng mga pinggan pati kubyertos na dinala sa may lamesa. Bumalik si Henry sa kusina at namilog ang mga mata niya nang makita si Susana na may inihahalong pulbura sa 2 baso ng tubig. Inutuban siya na may masamang balak sa kanilang mag-asawa ang kanyang kapatid. Nang makatapos si Susana sa kanyang ginagawa, ay pasimpleng pumasok si Henry sa kusina at umakto na kapapasok lamang upang hindi makahalata ang kapatid. Kinuha niya ang 3 baso ng tubig at mabilis na nagtungo sa lamesa. Binulungan niya si Clarissa na wag iinumin ng tubig mula sa 2 baso dahil mayroon yung inihalong pulbura si Susana. Nang lumitaw si Susana, ay umakto ng normal ang mag-asawa. Nagsalo-salo silang 3 sa hapagkainan. Habang kumakain ay nagbukas ng usapan si Henry. Bunso,
Siya nga pala, ano bang klaseng Panginoon si Gugurang? At bakit ninyo siya sinasamba? Pinagmasdang mabuti ni Susana ang mag-asawa bago nagsalita. Si Gugurang ang aming Panginoon. Siya ang nagbigay kasaganahan sa mga magsasaka para magkaroon ng mga aning palay. Naging masagana din ang pamumuhay ng mga mangingisda. Nagkaroon ng malubhang karamdaman si Nanay Melba at kamuntik na niyang ikamatay. Mabuti na lamang at sumanib ang kaluluwa ng Panginoon kay Nanay Melba at binigyan siya ng pangalawang pagkakataon para mabuhay. Siya din ang dahilan kung bakit masagana ang pamumuhay namin at hindi kami nagkakasakit. Taon-taon ay nagkakaroon kami ng pagdiriwang bilang pasasalamat kay Panginoong Gugurang. Nag-aalay kami ng mga tao at sa pamamagitan ni Nanay Melba ay naipapasa niya sa amin ang tunay na kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga alay na ang pinagsasaluhan. Nagkatinginan ng mag-asawa at parang nahuhulaan na nila ang mga sinasabi ni Susana. "Oh, uminom na muna kayo ng tubig bago pa kayo mabulunan." Maingat na pinili at kinuha ni Clarissa ang isang basong tubig at pagkatapos ay ininom niya ang laman nito. Nainganyo si Susana at kinuha na rin niya ang isa pang baso at uminom din siya. Makalipas ang ilang minuto ay saglit na nahilo si Susana at kamuntik bumagsak sa sahig ng tuluyang mawalan ng malay. Pinagtulungan siyang buhatin ng mag-asawa at dinala sa may sala at doon inihiga. Natigilan silang dalawa nang makarinig ng malalakas na tunog ng tambol sa di kalayuan. Dumungaw sila sa may azotea at napansin nilang may mga paparating na mga kababaihan at kalalakihan na patungo sa bahay. Bitbit ang isang mahabang telang puti. Kinakabahan silang mag-asawa kung kaya't nagmamadali nilang binitbit ang kanilang mga bagahe at lumabas sila sa may likod bahay kung saan wala silang nakitang sinuman. Maingat silang yumuko na pumaikot sa bahay at panakanakang sumilip sa bintana. Nakita nila na pumasok sa loob ng bahay ang mga kababaihan at kalalakihan na mapuputla ang mga kulay at maiitim ang buong mata. Nabahala sila nang matagpuan si Susana na nakahiga sa sala at walang malay. Nagmamadaling hinalughog ng mga kalalakihan ang bawat silid. "Wala dito ang mag-asawa. Hanapin natin sila sa labas. Posibleng hindi pa sila nakakalayo." At dahil doon ay mabibilis silang lumabas ng bahay. Tumakbo ang mag-asawa sa bahaging nyogan at napansin nila sa di kalayuan ang mga taong nagkakasiyahan sa kakaibang pagdiriwang. May tumutugtog na tambol habang may mga nagsasayaw. Ang iba ay naghahalo sa isang malaking kawa habang may mga taong nakatali sa isang tabi at pinahihirapan ng mga babaeng nakasuot ng blusang itim. Nagimbal si Henry nang makita niya ang lalaking ikinulong sa hawla. Pinaghiwa ang binubutas ang tiyan nito at pagkatapos ay isinasahod ang kalis na may lamang dugo at ibinigay ng isang lalaki sa isang matandang babaeng nakaupo sa trono. Pag-angat ng matandang babae ay nakilala ni Henry si Nanay Melba at napagtanto niya na ito ang Panginoong sinasamba ng mga aswang sa kanilang barangay. Nilukuban ng takot ang mag-asawa. Pakiramdam nila ay hindi na sila makakatakas at doon na sila mamamatay. Maya-maya ay may tumapik sa balikat ni Clarissa at hindi niya mapigilang mapasigaw. Paglingon nilang mag-asawa ay nakita nila si Mang Ador. "Ano pong ginagawa niyo dito?" tanong ni Henry. "Nandito ako para iligtas kayo. Tara na, bago pa tayo masundan ng mga aswang." Tumayo ang mag-asawa at sumama sila kay Mang Ador. Napansin nila sa di kalayuan na may mga sumusunod pala sa kanilang mga aswang. Marahil ay narinig ang mga sigaw ni Clarissa. Hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang sa may lumitaw na isang aswang sa kanilang harapan.
Inilabas ni Mang Ador ang kanyang itak at pinagsasaksak ang aswang hanggang sa mamatay. Ipinahid niya ang mga dugo nito sa katawan ng mag-asawa. Kailangan niyo ito upang hindi kayo makita ng mga aswang. Ang dugo ng aswang ay nagtataglay ng tigabulag. Hindi nila kayo makikita o maaamoy. May alam akong lagusan sa lugar na ito para makarating kayo sa kabilang bayan. At doon ay may mga bumabiyahing sasakyan. Kailangan nating makatawid sa kakahuyan. At pagkatapos ay lalakarin natin ang mahabang tulay na bumabagtas sa isang highway na karugtong ng kabilang bayan. Paliwanag ni Mang Ador. Sumang-ayon ng mag-asawa at nagpatuloy sila sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa may kakahuyan. Maliwanag noon ang buwan, kaya madali nilang nakita ang matatalahib na daan. May lumitaw pang mangilan-ngilang aswang na kanilang nilabanan. Subalit ni isa sa mga ito ay wala ang presensya ng mga kapatid ni Henry. Pero nagpapasalamat na din siya dahil hindi niya nakaengkwentro ang sariling kapatid. Pinagsasaksak ni Mang Ador ang mga aswang gamit ang itak. Samantalang si Henry ay nakakuha naman ng matulis na mahabang patpat. At yun ang ginamit niya para masaksak sa dibdib at tiyan ang mga aswang. Protektado naman ng tigabulag ang mag-asawa, kaya hindi sila nakikita ng mga aswang. Hindi sila nababahala sa biglaang pag-atake ng mga aswang at madali silang nakakaisip ng estratehiya para makalaban sa mga ito. Bumulagta ang 4 na aswang na nakalaban nila at naisip nila na hindi ligtas kung magtatagal sila sa kakahuyan. Kaya ginamit nila ang lakas para makatakbo ng mabilis. Habang tumatakas silang tatlo ay pinaamin ni Henry si Mang Ador ukol sa totoong nangyari sa kanyang ina na si Aling Melba. Nagtayuan ang mga balahibo niya sa buong katawan noong ikwento ni Mang Ador ang sinapit ni Aling Melba bago naging aswang. Batay sa kanyang kwento, binarang si Aling Melba ng isang babaeng may matagal ng galit at inggit sa kanya. Kamuntik na siyang mapatay nito kaya kumuha ng magaling na manggagamot sina Primitiba at Susana. Natagpuan nila si Aling Lucrecia na isa rin mambabarang at may lahing aswang. Ginamot nito si Aling Melba at napatay niya ang taong bumarang dito. Kaso gumamit ito ng itim na mahika kung saan ginamit niya ang espiritu ng Panginoon ng mga aswang na si Gugurang upang mapalakas na muli ang pangangatawan nito. Simula ng araw na yun ay naging ganap na aswang si Aling Melba. At nahawaan na rin niya ng pagkaaswang ang kanyang 2 anak, pati na rin ang mga kapitbahay at iba pa nilang nasasakupan. Tinalikuran nilang mag-iina ang simbahang Katoliko at kahit kailan ay hindi na sila nagtangkang magsimba o magbalik loob sa Diyos. Walang kahit sino mang tao ang nakakaligtas sa barangay nila dahil iniaalay ng mga residente ang mga katawan nito kay Aling Melba na pinaniniwala ang sinasaniban ni Gugurang. Dagdag pa ni Mang Ador na itinakas niya ang kanyang pamilya sa barangay na yon at matagal na niyang hindi nakakapiling. Nagsalita si Henry. Mang Ador, sumama na po kayo sa amin at magsimula kayo ng panibagong buhay. Hanapin ninyo ang inyong pamilya at umalis na kayo dito bago pa kayo mapatay ng mga aswang. Umiling-iling si Mang Ador. Matanda na ako at hindi ko na nanaising umalis sa lugar na ito. Dito ako pinanganak at dito na rin ako mamamatay. Kayo, kailangan kayong makaalis sa lugar na ito. Malalakas pa kayo. Bata pa at magkakaroon pa kayo ng mga anak. Kaya piliin ninyong makatakas dito at mabuhay kayo para sa mga magagandang oportunidad na naghihintay sa inyo. Hindi mapigilang mapaluha ni Clarissa. Naaawa siya kay Mang Ador pero wala silang magagawang mag-asawa kung hindi ang tumakas at makalayo sa lugar na yon. Nagpatuloy lamang sila sa pagtakbo kahit pagal na sila at hinahapo na. Walang ano-ano ay nakalagpas na sila sa kakahuyan nang biglang may sumunggab na aswang. Nakipagbuno si Mang Ador at sa kasamaang palad ay nakalmot siya ng aswang sa tagiliran
pati sa mga braso. Pero bago pa siya mapatay ng tuluyan ay sumigaw siya sa mag-asawa. "Sige na, tumakas na kayo. Malapit nyo nang marating ang highway. Masaya ako na nailigtas ko kayo." At pagkatapos noon ay sinaksak niya ng makailang beses ang aswang. Pero lingid sa kaalaman ng mag-asawa ay natusok pala ng matalas ng kuko ng aswang ang dibdib ni Mang Ador at parehas silang bumagsak sa damuhan at nawalan ng buhay. Napaiyak si Clarissa sa sinapit ni Mang Ador pero nagpatuloy pa rin sila sa paglalakad ni Henry sa mahabang tulay. Kahit na nanlilimahid na sila sa pawis at bitbit pa rin nila ang mabibigat na bagahe. Hindi nagtagal at nakakita na sila ng malawak na kalsada. Lumusot ang mag-asawa at dumaan sa highway. Doon ay kitang-kita nila ang napakaraming sasakyang bumabiyahe. May isang bus na huminto sa kanilang harapan. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at kaagad na silang sumakay sa loob. Maswerte namang may nakita pa silang bakanting upuan sa may bandang unahan. Umupo sila doon at lumapit sa kanila ang konduktor. Si Henry ang nakipag-usap dito at ibinigay ang destinasyon na kanilang pupuntahan. Saka dumukot sa wallet na nasa loob ng bag at iniabot sa konduktor ang bayad na pamasahe nilang mag-asawa. Halos pagtinginan sila ng iba pang mga pasahero na katabi nila ng upuan. Tahimik silang nakatingin sa kawalan. Tulala habang umaandar ang bus. Simula noon ay hinding-hindi na naisipang magbakasyon o bumisita ng mag-asawa sa lugar ng kanilang ina. Kinalimutan na nila ang mga pakitang taong pinaramdam sa kanila ng mga ito. Subalit sariwa pa rin sa alaala nila ang mga malalagim na naganap sa kanilang pagbabakasyon. Sa kasalukuyan ay may katandaan na ang mag-asawa at sa awa ng Diyos ay nanatili pa rin silang malakas at mahaba ang buhay. Matibay pa rin silang nagsasama at pinagbibigkis ng Diyos. May kanya-kanya na ring mga buhay ang kanilang mga anak na nakatira sa iba't ibang lungsod na maswerteng nagsipag-asawa at nagkaroon na din ng mga anak. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana ay marami kayong napulot na aral ukol sa pagbabakasyon sa malalayong lugar. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Lubos